Divine Mercy. Galing saan? Alicia Bohol. Murag kaduha mo ni balik di ba? Lahi po to. Katekista to, no? So kumain na kayo. Praise the Lord. So, basahon sa Ebanghelyo ron, tindog tatanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, gipapahawa ni Jesus ang yawa, nga amang. Og sa nagkagula na ang yawa, nakasulti ang tao. Ang mga tao na hibulong. Apan pipila kanila miingon si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Day uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpailang nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus silang mga hunahuna ug mingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili bulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Musakon diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay away unsaon paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop kayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa. O kini mao ang nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbansay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kon may labi pang kusgan nga mosulong ug mobuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanang mga hinagipan nga gisaligan sa tag-iya ug mabahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili motabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod mga igsuon. So sino ba ang pinakamalayo ngayon? Saan? Wow, Misamis Occidental. Sugbo. Sino pa? Cebu, Alicia, Inabanga, Cavite, Mabini. Meron din from Luzon, no? So, salamat sa pagpunta at pagbisita at sana po ay natuto kayo. Araw-araw po sana ay hindi tayo mapagod sa pag-aaral sa katotohanan ng ating inang simbahan. Amen? So, narinig nyo kanina, nag-exercise ako. Ay, ang tagal. Lumayas naman. 100 demons pumasok sa kanyang katawan. No? Diba, normal na normal pumasok doon. At kinabahan na siya, ang lakas ng kaba niya. Sabi niya, Father, kinabahan na ako. Hindi pa kami nagsimula. At sabi niya, makapangyarihan kami, Darwin. Sino ka ba? Papalayasin mo kami? Wala kang kapangyarihan. Wala naman talagang kapangyarihan si Father Darwin. No? Ang magkapalayas sa kanila, ang Panginoon. Alam nyo, may image sa Our Lady of Guadalupe sa loob. Sino yan? Hindi ako makatingin sa kanya. No, nagro-rosaryo kami. And then, nung naghihina siya. At bumalik pa rin yung lakas niya after rosary. So, kinuha ko yung consecrated host. At sabi niya, sino yan? No? And then, natulog. Bigyan natin ng palakpak ang Holy Eucharist. At si Mama Mary, hindi siya makatitig ni Mama Mary. No? Is it amazing? Is it surprising? At may revelation ang demonyo kanina. Dahil malapit na po ikasal yung babaeng ito sa simbahan this coming May 8. Anong sabi ng demonyo? Gagawin namin ang lahat para hindi siya makasal. Amen siya. Darwin, may bata na kami. Punti siya, Darwin. So, yung kanyang tiyan, linagyan natin ng holy and exercise oil at linagay ko po itong stola ko. Sumigaw siya. Darwin, malapit na siya mga anak.
Ang daming pangalan binigkas sa kanyang bibig. Lumabas sa kanyang bibig. No? Satan is real. Totoo na may demonyo. Relax lang tayo eh. Nanood lang tayo ng Nardo. Lagi lang tayo nanonood. Walang dasal. Hindi na tayo nagdadasal. Yung mga apo ninyo, lagi lang naglalaro ng cellphone. Relax na relax. Ang demonyo nag-overtime. At ito yung ebanghelyo natin ngayon. Si Beelzebul. Totoo na may Beelzebul. At sabi ng demonyo kanina, ang dasal ay pinaka-powerful. Yung panalangin is very powerful. At sana tayo na nandito, dublihin natin yung pag-ibig natin sa Diyos. No? Alam nyo, kapag mag-increase yung ating pag-ibig sa pagdadasal, grabe. Ang demonyo ay hindi mananaig sa atin. No? Akala ko matapos kami madali. Ang taas, no? May exercise pa sana ako ng 2, no? Pero isa lang yung na-exercise ko kanina. Sabi niya, Darwin, makapangyarihan pa kami sa'yo. Totoo naman, dahil anghel sila dati. Diba? Angel is created higher than human being. Ano? Angel is created higher than us. No? Wala talaga akong kapangyarihan sa'yo. Alam nyo, yung holy and exercise water, i-sprinkle ko sa kanya, init, napapaso ako. Akala ko makapangyarihan ka. Ordinaryong tubig, napaso siya. Ang oil, no, may part sa kanyang katawan, doon mag-localize yung demonyo sa tiyan niya at sa dito, sa kamay niya. Merong sugat. Ano bitawang kining, sa Tagalog, anang kining uwat. Uwat. Ha? Piklat. May piklat siya dito. And then, nandun daw sila. No? And then, meron siyang, anang kaugo. Kaugo din? Oh. Kaugo dito. At sabi ng demonyo, nandyan kami, oh. Hindi yan, nandyan kami sa kanyang kaugo. So, nilagyan ko ng, so, yun, sumigaw ng grabe. So, Satan is real, mga kapatid. At huwag kayong matakot, ha? Kaya sumisigaw sila dahil sa takot. Di ba? Kung hindi natin alam, tayo ang sisigaw. Yung demonyo ay puno ng takot. Yun ang katotohanan, hindi ako nagbibiro. Basahin nyo ang Santiago chapter 2 verse 19. Naniwala ka ba sa Diyos? Naniwala. Ang demonyo din naniniwala. Nanginig sa takot. Anong demonyo? Nanginginig sa takot. Amen? God is good. All the time. May nag-chat sa akin kagabi. No? Ito. Yung boyfriend niya ay isang seaman. No? Ito yung chat niya sa akin. Ma-inspire kayo. Alam nyo, araw-araw na-inspire ako sa ministering ito. Sabi niya, good evening, Father. Nabalaka ako sa akong BF, Father. Nga siya karon sa Manila, nag-apply para barko. So, nag-apply yung BF niya sa barko. Human gahapon daw, Father, naa siya nasugatan nga tiguang. Meron siyang nasa lubong. I-translate na ako, Okay, may nanonood sa atin ng Tagalog. May nasa lubong niya. Nagkasugat. May nasa lubong siya na matanda. Gibubuan daw siya pulbos. No? Bubuan sa Tagalog. Binuhusan siya ng pulbos. Pagkatapos, nahirapan na siyang huminga. So, it is an evil eye. So, how to protect ourselves? Kaya tinuturuan namin kayo. Natutuwa ba kayo ngayon? Napatuloy tayo ating basahin. Tinga ko, Father, kay pagkakadlawon, nitawag siya na ako. So, sa madaling araw, tumawag siya. Niya na siya, namatay na kuno siya. Namatay na daw siya. Kadlaw na, it is demonic hour from 1 to 3. Mura siya nagiring, nitawag na ko, nagiring. Parang may nasisiraan siya. No? Salamat kay inyo kung gitabangan. No? Nahirapan ako sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? Ningon siya, kita kuno siya sa akong papa. Yung papa niya ay patay na. No? Human ana siya, iampo daw nako siya. No? Ipagdasal mo ako. Gikuyawan kog maayo mo tong ni anak ko
Sa iya, ang holy unexorcised salt. Nga akong gipadani mo. Stoy. May gani. Kaya, dili man sila gikan. Pumunta sila dito. So sabi niya, kainin mo yung holy unexorcised salt na binibless ng pari. Okay? Patuloy. Nikaon siya. Kinain niya. Paghuman, nakatug siya dayon. Wow. Human pagmata niya karon, nakalimot na siya sa iyang gipang storya nako. Grabe no. Tungod lang atong matanda because of the old woman na nakasalubong niya. O Father, naulian na siya karon pero wa na siya kahinumdom sa iyang gipang istorya nako gabi. So nakaluwas niya, holy and exercise soul. Natutuwa ba kayo ngayon? At narinig ninyo yung merong gayuma. Di ba? Yung taga-Cagayan ba yun? Inisprinkle lang yung holy, yung salt. Hindi ko alam kung na-bless ba yun. No? So, kung may effect yung salt na hindi na-bless, how much more? The blessed and exercised salt. You are so blessed ngayon. Natutuwa ba kayo? No? Ako po, kagabi pa po ito nag-chat sa akin. No? At dumudoble yung inspiration ko sa pagtuturo sa inyo. At sana po, kung wala pa yung holy and exercise salt, ano mangyari sa kanyang boyfriend? No? Grabe. God is good all the time. At meron ding from Cebu, Brother Richard nandito. Hindi na siya makagalaw, yung paa niya, 3:00 sa umaga, sila pumunta dito. Sa awa ng Diyos, ngayon maigalaw na without pain yung kanyang mga paa. Amen? Hatong pakpakan ng Ginoo, no? So, kaya nga, nandito yung mga, sana nakakonfess na kayo, dahil confession is greater than, sacrament of confession is greater than the priest. Greater than the bishop. It is Jesus. Mamaya, after deliverance ninyo, sana walang mag-react ngayon. Dahil isa lang yung ina-exercise ko, ang tagal na tapos, di ba? So, hindi basta-basta itong ministering ito, at sana po ipagdasal niyo po kami lagi. At sana ipagdasal niyo yung kaluluwa ni Tatay Argyo. Isa sa mga deliverance ministers natin, pumanaw no isang araw. No? Tatay Argyo sa Lisi. Pakiusap po, ipagdasal niyo po ang kapatid namin na pumunta na sa ibang kalibutan, daigdig. Ibang daigdig, no? At si Florita nandyan. Okay na ka, Florita? Ang ganda ng smile niya, nandun sa labas. Kanina, hindi yan, kasi mangot yan. Yung ine-exercise ko kanina, nandun sa likod. Smile na puno ng sigla. Pero hindi pa kami natapos. Nagsimula pa kami. Dahil pipigilan siya ng demonyo sa araw ng kasal niya. No? So, May 8. Sabi ng demonyo, may it happen, may it not. No? Pero, dahil sa kanyang, pag-increase sa pananampalataya niya, and with the church, with the help of the church, ay manaig tayo. Meron akong naalala, katulad din ni Floreta, 33 years old, naplano sila na pupunta sa ibang bansa, mag-abroad. Pero may laman siya May mga demonyo sa katawan niya. Katulad din ni Floreta. At in-advise ko sila, ini-invite ko sila for matrimony, kasal. At meron na silang schedule. At sa araw sa kasal niya, nag-react yung babae. At sabi ng mga demonyo, Darwin, pakialamay ka. Sa matagal na panahon, amin siya. Siya po ang prinsesa namin, Darwin. Bakit kukunin mo siya sa amin? Sa araw na ito, yung araw na kasal niya, ito na yung katapusan namin. At alam nyo, sa pagpaso niya towards the altar, ituod siya, birahon siya, lingaw kayo. Iko, fight. No? And then, sa pagrating niya sa altar, completely liberated siya hanggang ngayon. 2 years na ang nakalipas. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. God is good all the time! Atong pakpakan ang Ginoo. So, sana po ay na-inspire po kayo at hindi po namin ma-elaborate ang aral ng simbahan sa isang araw lang. Kaya nga, follow and subscribe kayo sa YouTube channel natin. Kaya from time to time, nag-share ako sa mga magandang karanasan namin dito
Sinishare namin yung magandang ginawa ni Kristo dito sa ministry niya. In order to glorify the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa mga may sakit ngayon, ano yung dapat gawin ninyo? Ito yung dapat nyong gawin. Yung gamot ninyo, patuloy na i-take po. Yung instrument of healing yon. Yung pagkonsulta niyo sa doktor, patuloy yon. It is an instrument. The doctors are instrument of God. Kung ipatuloy niyo yung paglapit sa instrument, lalong-lalo na sa source, di ba? The sacrament is the source of healing. Regular confession, regular reception of the Holy Eucharist. Because the Eucharist is the source of all healing. Bigyan natin ng papuri ang lahat ng ating kaparian sa Diocese of Tagbilaran. Amen? At sana marami pang papasok sa seminaryo po. Dahil yung ibibigay ng pari, the source of healing, the source of our life, the source of our strength, no? Sa mga may grabing sakit ngayon, ang advice ko sa inyo, kung kaya pa ninyo, araw-araw magsamba kayo. Walang bayad po. May entrance fee ba ang simbahan? Wala. Kung pupunta kayo sa instrument, lalong-lalo na sa source. Grabe. Bigyan natin papuri si Kristo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Atong pakpakan ang Ginoo. Balik ako no be? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Atong pakpakan ang Ginoo. Unya, pasalamat sa tulo ka pari, Father Ilotuhan, Father Crots Otsia, Father Mario Rinca, ganinang umaga, nagpakumpisal sa inyo. Mamaya, magbigay ako ng anointing of the sick. At sa mga grabing hindi na makapunta sa simbahan, ibibigay ko po yung Eucharist sa inyo, yung nanghihina na po. Okay? At sana sa pag-uwi ninyo, receive Jesus kung maari every day. It is the source of healing. Walang bayad po. Amen? At ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Unahin natin yung salt. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of God, salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you to Lysaeus the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that with the hand of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind, may all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Ang salt ninyo ay holy and exercise salt na because of the ritual of the church. Amen? At sana po, gamitin nyo po yan regularly. Pwede nyo kainin, lalo-lalo na kapag may poison, no? Yung holy and exercise salt, against curse po yon at poison. Then, dinidiscuss na po na yan kanina. So, sunod, i-bless natin yung tubig ninyo, i-open nyo yung tubig. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water of faith to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, thus dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction. Upon this element, which we consecrated manifold purifications, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm, yet such homes enjoy spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that we may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord.
May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious three triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease. Venomous terror driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil cast out the demon from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil, that bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Amen. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ our Lord. The blessing of incense, candles, rosary, cross, crucifix, medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, sacred scapulars, handbook, bell, and all your religious items in your hands. General blessing. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the plethora of priests and people, and to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals because of the ritual of the church. I am using the ritual of the church, not my own spontaneous prayer. It is approved by the church. Pari lang mag-bless niyan ha, hindi po laigo. Dapat pari. Kaya nga tinatawag ang paring sacerdos. Anong tawag sa pari? Anong kalugan ng sacerdos? Giver of sacred things. So ang pari lang magpagbigay sa inyo ng sacred things through his blessing. Okay? Kung maubusan kayo, lapit kayo sa inyong pari at pakiusapan nyo yung pari na gagamitin niya yung ritual ng simbahan. Para yung intention ng simbahan ang manaig, hindi yung personal intention ng pari. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag kayong magbadali ha, dahil ako lang mag-isa, and then salamat tayo, may team tayo. At kung may extra blessing po kayo, pwede kayo mag-share sa ministry po. Bakit? Yan po ang pangbayad natin sa kurente, yan po ang pangbayad natin renta dito. Nagre-rent pa tayo hanggang ngayon. Pero sa awa ng Diyos, sa sunod na mga araw, hindi na po tayo magrenta. Bakit? May nagbigay sa atin ng 1.2 hectare po at permanent lang ang kulang para magsimula tayo. Hindi tayo natuloy sa isang lugar sa Balilihan dahil may demonyo. At sana po ay i-pray nyo po kami na matuloy na po yan. Okay? Dahil yan po ay gagawin natin, owned by the Diocese of Tagbilaran po yan. Hindi po yan owned by Father Darwin. It is for the church, not for me. So magtayo tayo ng malaki na chapel, magtayo tayo ng dormitories para sa mga malayo, meron silang matutulugan. Magtayo din tayo ng training center sa mga pari na gustong magpa-train para marami ng matulungan natin. So Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bisaya, gusto ko na mag-share sa mga natutunan ko at mga experiences ko dito. At meron na tayong na-train, mga 3 na po.
At patuloy pa tayong mag-train. So, training center, yung mga malayo, marami na silang malapitan. Yan po ang dasal ko para yung mga mahihirap sa Luzon at Visayas at Mindanao, meron na silang malalapitan po. Okay? Natutuwa ba kayo? At kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-search sa ministry. Isang haloplak lang, isang pako, isang kabilya. Para, ilan tayo ngayon? Kagama na tag-kwarto. Kagamo lang, magatag mo gusto ka. Yan, natatapos natin yan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At yan din, yung mga love offering ninyo ay tinutulong natin din sa mga pari na tumutulong sa atin. Dahil, for gasoline allowance nila. No, pumunta sila dito. Okay? At salamat po. At sa wala naman, ipagdasal nyo po kami. Patas po yung pag-treat namin sa inyo. Walang mahirap, walang mayaman. Bakit patas? Dahil equal yung pagmamahal sa Diyos sa ating lahat. Amen! God is good! All the time! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Pakpakan na to ang Ginoo. Pakpakan na to atong mahal na Obispo, Bishop Abit, uy. Atong pakpakan ng tanang pari sa Diocese of Tagbilaran. Amen! Yan po mininyo tanang mga pari. Amen ba? And then, continue to pray one another. And it is the manifestation that the Lord is reigning in our mind and in our heart. Amen? Ngayong eleksyon, isa lang yung advice ko sa inyo. Kung tatanggapin nyo, hindi ako makapwersa sa inyo. Pero yung malaking binigay sa inyo, kung tanggapan man ninyo, wag lang yun yung iboto, please. Yung malaking pera na ibibigay ninyo, yung pinakamalaking pera, katanggap kayo ng 5,000. Kung tatanggapin ninyo, well and good, wag lang ninyong iboto. Kung tatanggapin nyo, wala akong magawa. Ito lang ang pabor na gusto ko, wag nyong iboto yung malaking gasto. Amen! Kung makaupo yan, anong mangyari? Maliit ang kunin, malaki. Bawion. Ano sa to? Katong dako gasto, kung dawaton ninyo, well and good. Pero ay lang taon butare. Amen! Maluoy mo sa tong nasod. Maluoy mo sa tong lungsod. Kung dawaton ninyo, well and good. Nabay taga Valencia dire? Kaya na naman tayo mga stay-at-home agent, kaya atong ikiha mismo ang mga mamalit jod. No, mo nang hangyon ako sa mga kandidato diri sa Valencia, ay lang taon mo pamalit. Kaya parang di mo mapriso. Kaya ipapriso jod namo diri sa Valencia. Okay? Kaya kung di na ito ipapriso, cute-cute ra ba ito panawagan? Okay? Uwi-uwi naman, 1,000 naman kapin ang niuba na to. Yung matagan itong 1,000 kapin, pasensya na ka mayor, pasensya na ka vice mayor o kagawad. O ay personal line amo kang ipapriso. Kung imo ming paliton, amo kang prisohon. Amen! Ugma na ba magsugod ang campaign period? Ayaw mo pag-away sa politika? Muna akong advice ninyo, ayaw mo pag-away. Kung Duterte ka, Duterte ko ka. Kung Marcos ka, Marcos ko ka. Yan magbuot man kunin mo, na naman tas demokrasya. Amen? Kung linig ka, linig ko ka. Yan mag-away man tas politiko. Wala ba yun nakig-away ni Kristo? Mas maayo pas politiko nakig-away mo. Pero wala yun ninyo dipinsai o awaya ang mga sayop ng pagtulunan. Tinoo dili. Okay? Ang tinuod niya pre-rally, wala kay gidapigan niya politiko. Ang pre-rally para sa tanang politiko. Okay? Yung pre-rally, usara po imong promote, di na pre-rally. Itawag nag-personal interest. Ang pre-rally, dili lang usa imong dapigan. Kung dili tanan, imong irally nag-ampo. Amen? Balik ko na ko, ayaw. Kung digong mo, di jud ko, masakit akong tiyag digong mo. Yan, kung lini po mo, di sa ko masakit. Kaya naman, nirespeto man ko ninyo. Kay naata sa spirit of democracy. Nagpuyo ta sa nasod nga. Ya kung mamugos na kasi mong manok, di na demokrasya. Tinoo dili. Mo nang gubot kaayo. Kay mamugos ta sa atong talisay. Mamugos ta sa atong bakiki. So sa ibuhaton na to, ayaw pamugos. Respect each other choice. And the right to vote. Okay? Kung ang imong anak, Duterte, well and good. Kung imong pong apo, Lini, well and good. Anong gaaway man ta? Matag-usa na to, adunay katungod nga mo pili. Amen? Ay na mo pangaway ha? Bantay. Rambulang away, yawa. Rambula ang pagbasa ang away. O, perting lipayang yawa na to. Amen?
So, ngayon, magsisimula na ako ha. And then, patuloy ako mag-solemn exercise. Kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. May tao, do not be afraid. Activate your faith, not your fear. So, tatawagin yung mga pangalan ninyo at kung may karamdaman kayong unusual, kung may karamdaman kayo, maka-feel kayo na hindi talaga natural yung karamdaman nyo, bulungan nyo yung deliverance minister, ha? Okay? And then siya mag-recommend sa akin. At mag-pray ako ng saglit lang para sa inyo. Okay? Kung natural naman, punta kayo sa doktor. Huwag na kayong magpa-solemn. Okay?